So what up guys, today is November 18, update ko lang kayo, dito kami ulit sa school. Today sobrang daming dumating na donations from sponsor. Pakita ko sa inyo, ang dami ring mga nag-volunteer. Halos napuno na namin yung 2 room. Ito yung mga volunteers natin. Tapos nag-donate din sila ng ibang mga face shields, mga kung ano-ano, ang dami nilang dinala. And tumutulong sila mag-repack. Ito na yung laman natin ngayon. Tapos yung mga staff nung dati na, nung alma mater ko, mga staff ng CMIC tumutulong din sa amin. Ayan, sila Kuya Teng, elementary pa lang ako. Nandito na yan sa CMIC. Ito na yung room natin, 2 classroom. Napuno natin ngayon. Sir Digo Guzman, commandant namin. Commandant namin sa C18. But anyway, nag-update lang ako kasi sobrang overwhelmed ako. At gusto ko rin magpasalamat kay Sir Steven Lim. Daddy siya ng captain ko sa Jubilee Christian Academy Pep Squad. Ayaw niyang pasabi na nagbigay siya pero hindi ko kayang hindi sabihin kasi nagbigay sila ng mga bagong damit, mga blouse pambabae, ilang boxes, ilang sako ng brand new na damit, unisex, mga polo shirt, tapos 20 na sako ng bigas na 50 kilos. Sobrang dami nun. Sir Steven Lee, maraming salamat sa'yo. Also, dumating na rin today yung nagpadala rin ng Sorbetes Apparel ng mga bagong damit din yan. In-sponsor nila sa atin. Sorbetes Apparel, salamat sa inyo. Ayan, sobrang dami. Napuno na natin. 2 classroom. Mag-update kami sa biyahe namin bukas pa Rizal. After Rizal, balik kami ulit dito, repack ulit. And then Saturday, Pampanga, Bulacan side tayo. So, maraming salamat sa suporta nyo. Mga ka-GG natin dyan. At sobrang dami nito. At ngayon, tapusin ko muna to. Tutulong na ako sa kanila. See you later guys. Update ako sa inyo. Dito kami ngayon. Yung isang volunteer namin, sobrang fan ni Peachy. Tinawagan namin si Peachy ngayon. Bago hindi ko na ako kaya hindi ako pang Peachy ngayon. Hoy Peachy! Bakit? Nasa vlog kita, ayan binablog kita ngayon. Si Ali, ayan. Kausap niya si Peachy. Hindi ako makapaniwala. Meron nagpadala sa atin. Sila Ate Glena, sila Kuya Gio. Ang pangalan ng company nila, GCM Pharmaceutical. Nagpadala sila ng mga gamot. Ito, mga iba't ibang klaseng gamot. Ito, mga gamot din. May vitamins, may pangbata, halo-halo. So, etong mga to, hindi namin to basta-basta ipapamigay kasi hindi naman lahat ng gamot pwedeng inumin basta-basta. So, bibigay namin to sa mga point person ng mga babagsakan namin para masigurado na yung bibigyan nila, kailangan talaga yung gamot na to. Ito, meron na namang dumating sa atin. Galing do sa drop-off point natin sa Quezon City and Domingo, Quezon City. Kakadating lang, iba't ibang goods. Ito. Yan, iba't iba. Parang may mga sabon, halo-halo ng goods to. May shampoo, meron din mga coffee. So yun, bababa na namin. So what up guys, nandito sila Kuya Rap tsaka si Ate Jam. Kuya Rap, kapatid ni Eman yan. Si Ate Jam naman, asawa ni Kuya Rap. Meron tayong mga volunteers from Bulacan din, from San Jose, Bulacan. So meron silang dalang L3 na puro damit. So unload tayo ngayon. Tapos after nito, uwi na kami, ready na for tomorrow. So what up guys, good morning. Ito na, November 19. Ang biyahe namin today is for Rizal area. Ready na kami dito. Dito na yung mga sasakyan ulit. Seal Rescue Team, nagkakarga na lang ng konting dadalhin. Tapos yung van, yung pick up. Kikitain na lang namin sila Daddy Louie. Tapos diretso na kami sa Rizal. So samahan nyo kami today. What up guys, nandito yung isang group na nag-sponsor sa atin ng food. Si Ma'am Janica and Sir Lawrence ang nag-sponsor nito. Mga kapwa namin taga Valenzuela. Friend siya ng pinsan namin na si Carla. So thank you sa group nyo.
At yun, thank you. Rep guys, dito na kami ulit sa Petron kung saan kami nakita-kita last time. Kompleto na kami. Dito na yung Team Bok. Sila Daddy Louie, sila Kuya Rap, nandito na. Kuya Rap, let's go. Dito na si Brother Jean. Dahil Daddy Louie, let's go. So what up guys, nandito na kami sa first stop namin sa Doña Pepeng, Manaba, San Mateo, Rizal. So ayan na kami, nakaporma na. So ito yung lagay nila ngayon. Medyo nakapaglinis na, pero ang dami pa ring basura. Since pangalawang biyahe na to ng ating distribution, medyo natuto na kami. Nagpauna na kami ng stop para mamaya kung ano lang yung mabababa namin kasi hindi naman talaga lahat mabibigyan. So, ay, sir. Salamat po. Salamat. So, yan, ito na, dumarating na yung mga tao. Meron ng mga stop yan. So, kung ilan lang yung bababa namin, yun lang yung ano. So, ito update guys. Kami rin, may sarili kaming dalang relief stubs para hindi magkakagulo. So yun, aayusin lang namin. Medyo mas prepared tayo ngayon. So ayan, si Sir Loyola magbibigay na ng stubs na 100. Kayo naman nakakaalam kung yung pamilya ha? Lang po. So ayan, Daddy Louie, sinusure natin na lahat nabigyan. Mabibigyan. Lahat mabigyan lahat. Hindi yung sa isang pamilya is baka makapagbaba kami ng sobra. So hindi naman masyado, pero kung marami pamilya din, dalawin natin. Kaya lang sana mabigyan natin ng tama ang mga nangangailangan. Siyempre ang iniiwasan natin, yung halimbawa isang family, 5 yung pumila sa kanila. Siyempre kahit dapat at least one family, isang food packs para medyo madami yung maka-receive. So eto na, tinutulungan na kami ng mga SEAL Rescue Team para maging organized tayo dito. Kanya bilang ha, pakisabi sa kanya bilang. Ito si Rap-Rap. Binibilang na ha. So yun guys, nakatapos na tayo dito sa first stop. Kailangan na natin makaalis agad kasi naiipon lalo yung tao, padami ng padami. Hindi namin alam kung uulit na, pero nabagsak namin 100 na food packs dito. At saka yung coordinator natin na nauna dito, na kinonfirm niya naman na yung bawat families naka-receive na. So okay na tayo doon kasi kung tuloy-tuloy tayo, hindi natin mabibigyan yung iba, mauubos talaga. Kasi I'm sure hanggat nagbibigay tayo, kahit naka-receive na yung mga ibang tao, syempre gusto nila kung magbibigay pa, kukuha lang sila ng kukuha. So yun, labas na kami. Medyo mabilis tayo natapos dito kasi nga medyo mahirap din yung daan eh. Pag hindi kami umalis agad, baka mas lalong dumami yung tao. So update kami later dun sa next stop namin. Dito na kami sa second stop, San Jose, Montalban, Rizal. So kino-coordinate na yung pagpapapila. Tapos ayan. Yung isa from our team, naayos niya na. As soon as maayos na yung coordination, drop na kami agad para makalarga kami agad sa kasunod. Dito kami sa side na to magdi-distribute para hindi magulo. So ito coming from other group na sumabay sa atin. Ayan, dito kami ni Tito Lo. Ito yung looban. Pumasok kami. Nandun yung relief ops. Ito yung looban. So, parang nilubog to. Abot ano po, second floor. Ayan, nandito kami sa looban. Ano, hanggang saan umabot? Hanggang ano, second floor. Ayan, ganyan nakataas yung bahari ito. Grabe. Ano po dun sa dulo kasi po dun. So, ito. Po yung gitna na yan. Oh. Kita niyo yung lugar na to. Sabi nila, andito kami sa pinakababa. Umabot daw doon yung tubig. So imagine gaano kalubog dito. Sobrang lubog dito. Ayan, sobrang putik pa nila rito.
pasok kami sa mga iskinita. Ang baharaw dito hanggang bubong. Sobrang hindi ko alam yung may feel ko dahil ngayon wala nang tubig pero ini-imagine ko na may tubig na ganun kataas. So ito sila ma'am naglilinis. Siguro ayan. Ma'am, bangon tayo, bangon. Papasok ako sa isang lugar, nagpaalam naman ako. Ma'am, hanggang saan kayo nabot dito? Lampas po. Hanggang po doon sa second floor po. Dalawang block na lang. Ay, dalawang block na Ayan o. Dalawang block. Kinikwent. Ay, lubog pala yun, sir. Bubong na lang ito, sir. Lubog. Kasi yung pinaka-cement yung may bintana dyan na dito sa sir. Yung Opo. plastic. Opo. Hanggang doon. Yung pinakamataas na bahay doon na plastic. Third floor Opo, doon. opo. Hanggang third floor. Lubog. Tanggal po ito. Pati yung bubong pa, di ba? Ayan, so hopefully nakatulong tayo kahit paano. Sir, salamat pala. Ayun. Oh, may pagkain na kami. Ayan, ma'am, galing yan sa mga tao, hindi kami lang yung na may dala. Oh, salamat sa nagbigay nito. Ayan, ayan, tinan mo sila ma'am, naglalaban ng mga nalubog na damit. So, yung mga damit na binigay, yung mga nag-sponsor sa atin ng damit, ayan, marami tayong matutulungan kasi isipin nyo yung nalubog na damit, ang hirap ng laban yan. So, yun. Ma'am, hopefully nakatulong kami sa inyo ha. Lalabas na po kami. Salamat, sir. Salamat sa tumutulong. Sige po, sige po. Salamat. Ingat po. So yun ang kalagayan nila dito. Kaya nagbigay tayo ng diaper. Sila Pastor Bert, sila na rin bahala mamigay. Oh. So ito yung sponsor ni Kowloon House. Nagbigay sila ng mga tinapay. So from our friend Eli, nag-sponsor sila na Kowloon House. Ayan po. Thank you. So sila na po bahala dyan. Marami pong salamat. Marami pong salamat. God bless po. Salamat po sa inyong laking tulong. Sige po, sige po. Thank you po. God bless. Thank you very much. Thank you po, thank you po. Dito kami sa Barangay Kasiglahan. Ayan, yung mga may nagbibigay na ibang relief. Grabe, nagkakagulo yung mga tao. So, hindi pa naman kami dito. Sa dulo pa kami. Hopefully, mas maayos para... Mahirap din kasi magbigay pag sobrang nagkukumpul yung tao at saka pag hindi coordinated kasi syempre gusto lahat makakuha. So, tingnan natin kung anong lagay dun. Yung kaibigan ni Kuya Rap, bali in-endorse na kami sa kay Pastor Marlon po. Sa kanila po namin ibababa lahat ng mga tulong na binigay nyo. So, sila na po bahalang magbaba sa communities. Pastor, meron kaming filtration system na dala. Okay. Pag sinaksak yung tubig dyan, ready to drink na yan. So kung pwede kayo magpapila, yun. Okay. Kanya-kanya na lang. Sige, Ito po, baba na lang natin sino may mga tao pa tayong. Ito may mga tao-tao na pwede magbuhat. Guys, update. Meron nakipag-partner sa atin, si Ma'am Grace, kaibigan ni Sir Loyola from SEAL Technical Rescue. Ito, Sir Loyola. Pangalan ng company nila is Pro Water Technologies. Meron silang dalang machine dito na pag dinaan yung tubig, ready to drink na. So ikakabit natin yan sa fire truck para makapamigay tayo ng drinking water dito sa mga tao dito. Ma'am Grace, can you explain paano ba itong nag-work? So, pagka yung tubig, any water, except sea water, kapag dumaan dyan, meron siyang filtration, dadaan siya sa matinding filtration, and then ang labas niya is potable drinking water na. This is FDA approved, kaya we are assured na Safe siya. safe siya talaga. Oo, tapos nagpass siya ng Yung parameters ng World Health Organization na pass niya. So, pwede siya for potable water. So, hindi lang siya nag-pass dito sa Philippines, worldwide. Pasado yung filtration system. From our group, salamat sa Pro Water Technologies kasi makapagpamigay tayo ng safe na drinking water para sa mga tao dito sa Kasiglahan. Hindi man natin mabigyan lahat ng food, at least yung water, drinking water na malinis, mabibigyan natin sila. Yan yung system. Sasama tayo kay Sir Jacob, yung contact natin dito. So ito yung lagay nila dito.
dito. Grabe yung mga gamit oh. Itong mga sasakyan no, parang nalubog ng grabe rin. Ito, taas pa ng mga basura. Loob pa ba kayo kuya? Grabe. Pero yung sisimbahan dito lang yan. Grabe ang taas ng mga basura. Kuya Jacob, hanggang saan inabot nyo yung tubig dito? Yan. Ceiling ng second floor na yan. Dito daw oh. Ceiling. Grabe. Hanggang yan yung ceiling na yan. Yung may rehas na red na yon, andun kami lahat. Andun daw sila. Andun kami Dun- lahat. Kung hindi, talagang Wala. Lunod kami lahat. Lahat. Patay. Yan, ito. Ito yung simbahan. Ilagay mo na dyan. So, Organize lang natin mamaya yan. ito yung sa looban. Kuya, anong exact na lugar to? 1K2, Casiglan Village, Block 26, Rodriguez Rizal. Rodriguez. So ito yung mga, kung nakita nyo sa page ko, yung humingi kami ng tao kung sinong kailangan ng rescue, halos more than kalahati dito yung binabato nilang data. Puro Rodriguez Rizal. So alam ko yung kung gaano binahatong lugar na to. Saka dito, ito yung lugar na hindi inaabot ng tulong kasi walang nakakapasok. Maliban na lang kung kagaya ng ginagawa natin ngayon. Kasi yung mga nakaraan, ang mga pupunta dito talaga dito yung mga nakamotor, mga riders. Sila yung namimigay din dito ng mga relief. Okay, okay. Kaya pasalamat ko sa mga NGO. Diba? Kasi wala, kagaya ngayon, may nagre-relief dyan sa court. Kailangan doon magpuntahan pa. Oo. Kaya yung sinasuggest ko nagbahay-bahay para iwas din tayo sa ano, Yes. diba? Sa Opo. pandemic eh. Ayun. So si Kuya Jacob, malapit na kaibigan ni Kuya Rap, yung kapatid ni Eman. So siya yung pinaka-contact natin at ayan, yung tulong nyo nandito na medyo looban to kaya Salamat. yan, Salamat sa inyo lahat. Salamat sa inyo. Kayo yung dahilan kung ba't kami nandito. Bakit kami nakaabot dito. Kasi kung wala yung support nyo, hindi naman namin kakayanin ng group lang namin eh. Diyan. So may kinikwento sila kuya, nung during may mga baby raw na May ano. baby dito. Galing sa bahay na yan, gumawa ng tulay, papunta dun sa bubong na yon. Kasi dito sila nagstay. So walang walang For bubong. safekeeping, for ano. May ano naman po yung Parlina. So mga bata nandyan, May kawawa mga no. bata, may Papunta po baby. yan doon. Doon po kami nagabang. Bali yung pag sa kanila, paglikas sa kanila, ginagawa, bawat bubong, ilagay ng ng tulay Ng para tulay. po. Okay. Doon po dinaan yung anak ko po, doon dinaan sa sa may tulay-tulay lang po. Awa. Para po maligtas sila. Awa nga ako sa anak niya. Grabe yung ulan. Tapos wala. Tuwalya lang yung inano niya eh. Yung sa anak niya. So, yan yung mga naririnig natin. Grabe yung na-experience nila dito. At ulitin ko na naman, maraming salamat sa inyo kasi nakarating tayo dito dahil sa tulong nyo. Ang daming nagbigay ng tulong. Nandito na tayo, napapabot na natin. Kahit papano, meron tayong nabibigay na kahit ilang araw na hindi na nila iisipin yung food at least. Malaking tulong to. Malaking tulong to para sa lahat ng tao dito. Kasi yung iba hindi alam kung paano umpisahan, kagaya lang na maglinis ng bahay, hindi nila alam kung paano umpisahan. Pero yun nga, keep the faith to God. Bangon tayo kuya, bangon tayo. Salamat din pala kay Eman, rest in peace. Masaya na yun sa taas. Masaya na sa mga masaya. O sakto yung damit ni Bro Jean. Damit ni Eman to, overcome. Kaya natin yan. Yun guys, mag-update ako later. Nandun na yung ibang kagrupo, yung seal nandun para mamigay ng drinking water. So ito na yun, ito na yung system. Ito na yung machine na ginagamit. So pag napunta rito, ready to drink na. So nandito yung representative ng Pro Water Technologies na may dala ng machine. So sir, paano ba nag-work yung ano natin? Tinatawag natin itong village pump. It is FDA approved. So nag-work siya as ultrafiltration. Pwede natin siyang gamitin kahit saang lugar, pwera lang sa salt water.
So, mapupurify niya yung kahit anong klaseng tubig, kahit sa ilog or kahit sa baha, kaya niya i-purify into potable water. So, yun. Ayan na, marami nang nakapila sa water. So, I'm very happy na nakapartner natin sila. Thank you Pro Water Technologies sa initiative nyo. So, kakalipat lang namin guys. Nandito kami sa Pandayan, Montalban, Rizal. So, dito naman naka-coordinate ko dito. Pinsan ko naman, tinamaan din sila. Kuya Brian, pinsan ko to. Sila yung nag-coordinate dito sa lugar nila. So, yan. Kaya medyo tingin ko smooth din tayo dito kasi coordinate sila sa barangay tapos sila na yung trumabaho dito sa area nila kasi marami ring natamaan dito. So, yun, ito na. Ano ba yun? Oo naman. Gusto nyo ba? Oh, anong pangalan nyo? Lorenzo. Ano? Janly. Lorenzo, ikaw? Janly. Janly? Ito, Jake. Ikaw? Jake. Anong pangalan mo? Jake Marquez. Jake Marga, ano? Marquez. Hoy, picture mo na kami. Ano? Picture mo. So katapos lang namin dito sa last stop namin dito sa Pandayan Street, Balite, Rodriguez, Rizal. yon, nandito kami. So smooth naman yung nangyari kasi ayan yung pinsan ko tumulong, kuya, sila yung tumulong sa amin para maging smooth. Ito yung pinakamabilis naming binagsakan kasi walang naging problema. Pinakamaayos, di ba Daddy Louie? Ito ang ganda ng mga ano ko. Dito yung pinaka-relax na binagsakan namin. At ayun, tapos na kami for today. Pahinga na kami later. Then tomorrow, repacking. Saturday, last, pupunta na kami ng medyo pa-north sa Bulacan and Pampanga area. So, again, maraming salamat. Mag-update ako pag uwi namin. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.